week 3, wala po ako dito. Nag-speak po ako sa ibang church. Si Pastora po ang nag-discuss po sa inyo about compulsion or flesh. No? Inner desires made you do even though it was wrong. Andiyan po ba? Inner desires made you do it even though it was wrong. Yung flesh na tinatawag po natin to eh. No, yung alam ko naman, ayaw mo nang gawin ng isang bagay na mali eh. Pero at some point, di ba, minsan ano pa rin tayo, bumibigay tayo because nandun tayo sa flesh eh. Pero pinaalala po sa atin ng Panginoon that we are sanctified, no? We are set apart, we are cleansed by the blood of Jesus Christ. Amen? No, yung buhay po natin, hindi na po ito lumalakad at namumuhay sa kadiliman. Kundi ito na po yung lumalakad sa katwiran at sa liwanag at kabanalan ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Imposible po sa ating makalakad ng kabanalan ng hiwalay po sa banal na Espiritu. Diba? Kaya po, diniscuss po doon na kailangan po natin ng Holy Spirit para malakaran po natin no, yung bagay at yung kalooban na nais ng Panginoon para po sa atin. And then last week, diniscuss ko po sa inyo about fear. Ano po yung fear? Enormous destroyer po ito. Ibig sabihin, talagang wawasakin ka po nito. No, lalo na kapag ikaw nag-iisa, diyan na po talaga umaatake. Yung ano po, yung deception ng kaaway, yung lies ng kaaway. Diyan kanya bibigyan ng mga kasinungalingan, no? Na tatakutin ka niya lalo kapag nag-iisa ka. Kaya nga ang naging sagot natin diyan last week, ano po? Yung presence ng Lord. Tama po ba doon? The Lord is with you. Ano pa? Yung promises ng Panginoon, no? All of God's promises are yes and amen, sabi sa Bible. At ano pa, yung power ni Lord, because God is almighty, God is still in control. Kontrolado ng Panginoon. So huwag kang matakot. Alam mo nang pinagdadaanan mo ngayon, alam ng Diyos yan. Amen po ba doon? At may magagawa po ang Diyos po dyan. Amen po ba doon? No, kapag merong gustong gawin ng Panginoon, walang sino man po pwede makahadlang. Diyos siya eh. Hallelujah. Diyan po ba tayo? So yan po yung last week na discuss po natin, yung week 4 po natin, yung fear. Marami pong mga Kristiyano ganyan po. Mananampalataya na pero takot na takot pa rin sa future. Diba? Takot na takot pa rin sa buhay. Pero sinabi ni Lord, I am with you. No? The Lord will fight for you. God's still in control. So, balik ka ulit, go back to the place of peace. Amen? Huwag ka matakot. Amen po ba doon? And today, we're going to talk about hopelessness. Ayan po. Ano yung hopelessness? Keeps you from keeping on. Pag nawalan ka ng pag-asa, talagang hindi ka na makakaabante. No? Kapag ang despair at ang depression ay dumating sa iyo, kapatid, dalawa lang po pwede maging option mo. Ano yung option na yon? It's either you give up or you get up. It's either you give up or you get up. Marami po sa atin, tila baga naiisip mo ng bumitaw. Tingnan mo yung katabi mo, parang bibitaw na ba? Okay. Kaya pa? Kaya pa? No? Mukha ba nagpapatuloy pa? No? Ang despair po kasi sa ang depression, may dala po yung hopelessness. When say hopelessness, yung bang wala ka na makitang dahilan para mabuhay pa. Wala ka na makitang dahilan para magpatuloy pa sa buhay mo. Kapag yan ang nawala, kapatid, napakadelikado po niyan. Amen po ba doon? Mawalan ka na ng pera, huwag ka na mawawalan ng pag-asa. Are you with me? Tingnan mo yung katabi mo, parang ayaw niya tayo pagpalit yung pera sa pag-asa. Okay? Sabi po ni Rick Warren, You can live for weeks without food. Of course, sabi pala, kaya mo palang mabuhay ng ilang linggo na walang pagkain. Days without water, mga araw na pwede kang mabuhay na walang tubig. And seconds without air. No, ilang segundo na walang hangin. Pero sabi niya, but you cannot live without hope. Kaya yung mga tao, kapag nawalan ng pag-asa, ang tendency, nagpapakamatay sila. Bakit? Kasi yung hope mo, ito yung buhay ng iyong kaluluwa eh. Amen po ba doon? Hope keeps your soul alive. At maraming mga tao ang hindi nauunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng pag-asa o ng hope. No? Kasi po sa mundo may tinatawag po na hope na wishful thinking. Pero yung sinasabi po natin dito ngayong umaga, yung ino-offer po sa atin ni Lord na pag-asa, hindi ito yung pag-asa na ino-offer ng mundo na wishful thinking. So hope is not a wishful thinking. Na ano po, yung bang para bang hindi ka sigurado na may mangyayaring maganda. Okay? I hope so. No, sana palarin ako sa susunod na taon. Sana umasenso ko. Sana yung hope doon sa wishful thinking ay sana walang kasiguraduhan, walang assurance. Pwede kang i-disappoint. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi.
Andiyan ba tayo? No, wishful thinking na sana mangyari, sana dumating, sana siya na nga. Wishful thinking lang. And hope is not a wishful thinking. Hope is not optimism. When you say optimism, optimism is psychological and hope is theological. No? Optimism is what? Psychological and hope is theological. No? Optimism is personal trust in yourself. And hope is personal trust in God. Okay? Pag sinabi pagiging positibo mo, minsan yung pagiging positibo mo nakadepende sa'yo. Tama? Sa mga gagawin mo. Pero dito, optimism is what? Is a personal trust in God. Ito po yung permanent trust mo sa Panginoon. Na sobra kang nagtitiwala sa Diyos kung sino siya. Pinangahawakan mo kung ano yung mga sinabi niya. Amen po ba doon? Optimism is what you think you can do. Hope is what you think God can do. No, yung optimism, ito po yung sa tingin mo na magagawa mo, kaya mong gawin. Pero pag sinabi natin hope, ito yung alam mo, sa tingin mo na kayang gawin ng Diyos sa'yo. Amen po ba doon? No? Ang optimism, no, dinideny niya reality. When I say the reality, yung para bang sa sobrang pagiging positibo natin, para bang ayaw mo nang i-accept yung realidad na meron talagang tough times, meron talagang bad days. Come on, nandiyan pa ba tayo? Sinasabi mo na lang na, sa bukas magiging maayos din ang lahat. Magiging okay na lahat. Hindi yan. Huwag kang tumingin dyan. May maganda mangyayari. That is optimism. Nire-reject mo. Hindi mo ina-accept yung reality. Amen. But hope is what? Is always reality. Are you with me? Nandiyan ba tayo? No? Accepting the reality. No, hope says, yeah, no, today is not good for me. But I know God's still in control. Nandiyan mo tayo. Totoo talaga na hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon. Come on. At ina-accept mo yon. Pero sa kabila nun, nakatago sa iyong kalooban na alam mo, God's still in control. Tama ba doon? Kaya nga merong sorrow endures for a night eh. But you know that a shout of joy comes in the morning. Meron talaga na mga araw, panahon, na hindi maganda ang iyong kondisyon at kalagayan. Pero huwag kang mag-alala. Kahit hindi maganda ang kondisyon mo ngayon, kontrolado ng Diyos ang lahat. Andiyan pa po ba tayo? Andiyan po ba tayo? You know, when we say hope, hope is the belief that my tomorrow will be better than my today. Ito yung paniniwala mo, pagtitiwala mo sa Panginoon. Dahil may pag-asa ka, naniniwala ka na ang kinabukasan ng araw ng bukas ay higit na maganda kaysa sa araw ngayon. Are you with me? No? Christian hope is a confidence that something will come to pass because God has promised it will come to pass. Ibig sabihin, ito po yung kumpiyansa po natin, no? Na ang isang bagay ay mapangyayari. At dahil ipinangako ng Diyos ito sa atin, sinabi ng Diyos ito sa atin, alam natin na God is able. Amen po ba doon? No? Na kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako po sa atin. Regardless ng ating mga ating experiences, ng ating condition, magagawa ng Diyos na baguhin ang sitwasyon po natin. Amen? No? Maybe some of you kasi kapatid, aminin na natin na maaring 2 buwan na lang. Tama? Sabihin na natin na ang taong ito ay hindi naging maganda at naging madali para sa iyo. Sino dito, aminado ka daw na itong 2023, grabe, para bang nagdilim yung buhay mo. Ang daming mga pangyayari na hindi pumanig sa iyo. Yung mga bagay na inaasahan mo, hindi nangyari. At yung mga bagay na hindi mo dapat asahan, siya pa yung nangyari. Yung mga worst scenarios sa buhay mo, nagkaroon ka. Meron pa dito, no, na dumadaan sa ganung pagsubok?
na para bang hirap na hirap ka ngayong taong ito? Meron po ba doon? No? Na this year is a tough year for you? Meron ba nga amen na ang bigat ng laban nito ngayong taon? Okay, may umamin po doon. Praise the Lord. Di ba? Yung iba po sa inyo, wala pong problema. Hindi na natin kailangan pag-usapan ng pag-asa dahil punong-puno na po kayo. Maybe, iba sa inyo ngayong taon na to na wala ng trabaho. Okay. Sa taong ito, nawalan ka ng minamahal. Namatayan ka. No? Ano pa? Sa taong ito, nagka-problema yung marriage mo. Hindi mo alam kung maaayos pa. Sa taong ito, nagkaroon ka ng malubhang sakit. To the point na nade-depress ka na. Meron ba? Sa panahon na to, na-experience mo yung bankruptcy? Sobrang bigat na naging laban? Nabaong ka sa utang this year? It's a tough year. Na sobrang nagbibigay ng takot, panghihina, at panlulupaypay sa'yo. Bakit? Dahil ang bigat ng pinagdaanan mo ngayong taon. Na minsan naiisip mo kung magtutuloy ka pa o lalayo ka na sa pananampalatayang pinaglalaban mo. Are you with me? Nandiyan ba tayo? Nakukuha po natin ito? No? Yung bang nakakaramdam ka na ng kawalan ng pag-asa sapagkat yung mga pangyayari sa buhay mo, nagsasalita sila sa tenga mo, hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari. Hindi na magkakatotoo. Yun lagi naririnig mo. Kahit simula mo pa yan, wala rin mangyayari. Mag-fail ka lang. Nakuha po natin to. It's not gonna happen. It's not going to happen. Sa mga gantong sitwasyon ng buhay mo, kapatid, ang tanong, saan ka kukuha ng pag-asa? Kapag nandito ka na. Kapag nararanasan mo na, grabe to. Overflow with hope by the power of the Holy Spirit. No? Ibig sabihin, it is wanting to have hope. Isang bagay yung magkaroon ka ng pag-asa. Pero isang bagay din, yung yung mag-umapaw sa'yo yung pag-asa, mag-overflow. Ang nais ng Panginoon, hindi ka lang magkaroon ng pag-asa, kundi mag-overflow sa'yo yung hope. Are you with me? Kasi marami sa atin ngayon, bagamat nasa loob ng simbahan, iba yung nag-o-overflow sa iyo eh. Ang tanong ko sa iyo, ano nag-o-overflow sa iyo? Ang nais ng Panginoon, mag-overflow ka sa hope. Pero maybe some of us, nag-o-overflow saan? Sa fear. Nag-o-overflow sa takot, sa anxiety. Ito yung nag-o-overflow sa iyo, kapatid. Andiyan pa ba tayo? No? Ano pa yung yung worry mo. What if hindi mangyari, pastor? What if kapag nagkaganito, paano na? Ito yung nag-overflow sa iyo eh. Ano pa? No, yung yung discouragement. Sobrang tagal na, pastor. Ang tagal-tagal ko na naghihintay, wala pa rin. Inip na ako. Nawawalan na ako ng pag-asa. Dismayado na ako. Ito yung nag-overflow sa atin. Ang tagal, Panginoon. Hanggang kailan? Ano pa? No, yung doubt. Alam mo, hindi ko alam kung pasasaganahin pa ako ng Panginoon o hindi. Hindi ko alam kung itong problema na ito na masosolve pa o hindi. Hindi ko rin alam kung gagaling pa ako o hindi. Maaring marami sa atin ngayon, hindi yung hope yung nag-o-overflow. Kundi ang worry, discouragement, doubt, maling bagay
ang umaapaw sa atin. At syempre, kung ano yung umaapaw sa iyo, yung ka. Yung ka. Nakikita sa iyo yan, mag-manifest sa iyo yan. Kapag nag-aano sa iyo, ay doubt, kapag nakausap ka, lahat sa iyo imposible. Tila baga wala ng solusyon. Tama? Kapag ka nag-worry ka, kapatid, hindi ka mapirmi. Lagi ka na lang merong inaasikaso kahit gawain ng Panginoon. Na hindi mo na kayang bigyan ng oras. Bakit? Sa sobrang dami ng alalahanin mo. Hindi mo na magawang magpagkatiwalaan ng Panginoon kahit sa mga kakainin mo, sa dadamitin mo, sa titirhan mo, hindi mo na magawang mapagkatiwalaan ng Lord. Bakit? Nag-uumapaw ka sa worry. Tama? Iba sa natin, nag-uumapaw sa discouragement. Nanalangin sa Panginoon, hindi sinagot ng Diyos, hindi ginawa ng Diyos yung hinihingi mo. So ngayon, para bang hindi ka na nag-expect sa Panginoon na meron pa siyang ibibigay sa iyo, na meron pa magandang paparating. Kasi ang tagal mo na naghihintay. At dahil sa tagal mo lang naghihintay, hindi ka na umaasa. Are you with me? So sabi dito ng Panginoon, sa kanyang salita, may the God of hope fill you with all joy and peace. Kasama yan, kapatid. As you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. No? Kapatid, you need hope. Pakisabi sa katabi mo, you need hope. Amen. The reason we need hope is because we live in a fallen and broken world. We live in a broken planet. That's why kailangan natin ng hope. Amen po ba doon? At sa planetang ito, sa mundong ito, nothing works perfectly on this earth. Wala ditong perfecto eh. Because of sin. Amen po ba doon? Nawala sa order ang mundo. And today, we live in a broken planet, broken earth. No? Makikita mo, hindi perfecto yung galawan, hindi perfecto yung ekonomiya, hindi perfecto yung weather. Hindi perfecto eh. Amen? Hindi nagiging perfect yung karir mo. Hindi nagiging perfect yung plans mo. Yung ano pa, hindi nagiging perfecto maging yung health mo. Hindi nagiging perfecto, hindi nag-work yung relationship mo. Hindi nagiging perfect. No? So nothing is perfect on this planet because of sin. That's why we need hope. Mga kapatid. Amen po ba doon? No? When you look around, you see brokenness, hopelessness. Ano makikita mo? Pag tumingin ka sa paligid mo, makikita mo, broken lives, broken homes, broken dreams, broken families. Why? Because of sin. We live in a broken planet. That's why we need hope. Hindi ko lang alam kung naiintindihan mo itong sinasabi ko sa iyo. Amen? Kailangan natin ng pag-asa galing sa Panginoon. Hindi uubre yung pagiging positibo mo sa buhay. Kailangan mo ng buhay na pag-asa na may kasiguraduhan na galing po sa Diyos. Are you with me? No. Yung mga pangyayari sa buhay po natin, kapatid, no? Mga tao, kung makikita mo kung bakit sila nagiging broken, kung bakit sila nagiging hopeless. You know why? Kasi hinahanap nila ang kanilang pag-asa at nilalagay nila sa ibang lugar, sa maling lugar, sa maling tao. At yung mga bagay na binanggit ko, kapatid, 101% kung ang pag-asa mo nilagay mo sa tao, i-disappoint ka niyan. Kung ang pag-asa mo, di ba totoo yan eh, yung bang ginawa mo ng buhay yung tao, tapos bukas nakita mo, unfaithful pala. Samantalang ikaw, binuhos mo ang lahat sa kanya. Binuhos mong lahat. Pero isang araw nalaman mo, hindi pala ikaw yung lahat-lahat sa kanya. Tama ba? And then, guess what? Kapag iniwanan ka ng tao, parang ayaw mo na magpatuloy. Bakit? Siya yung naging pag-asa mo eh. Siya yung naging dahilan kung bakit ka namubuhay. Kapag ang isang bagay,
For example, ang pag-asa mo, nilagay mo sa karir mo. Nilagay mo sa business mo, nilagay mo sa bank account mo, kapatid. Hindi ka niya, look, listen to me, i-disappoint ka lahat niyan. Maraming mga tao, nawalan ng karir, bumagsak ang negosyo, ano ginagawa nila? Kung hindi ma-depressed, nagpapakamatay. Nandiyan ba tayo? Bakit? Kasi, yes, kaya nung pandemic, ang dami po nagpakamatay, ang dami pong depressed po noon. Kasi akala nila, mula nung ginalingan nila si buhay, para magkaroon ng karir, para magkaroon ng business, sino mag-aakala, pagdating ng pandemic, ang daming pinadapang negosyo. Ang daming nagsara. Meron 30 years na, meron 20 years, meron 50 years, tapos biglang nagsara. Pag ang pag-asa mo, nilagay mo sa karir mo, sa bank account mo, sa salary mo, sa position mo, sa power mo, sa prestige mo, are you with me? Lahat ng mga bagay na yan, kapatid, i-disappoint ka niya. I-disappoint ka ng people, ng possession, ng position, ng power. Kapag diyan mo nilagay ang hope mo. Are you with me? Andiyan ba tayo? No? So you need to put your hope. Saan mo ilalagay dapat ang pag-asa mo? Sa di nagbabagong pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Lahat kasi po pwede magbago maliban ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ang sabi sa Romans 5, chapter 5, look at this powerful verse. Sabi, and this hope, ito yung hope na ino-offer po sa atin ng Diyos. And this hope will not lead to disappointment. Sa iba nakalagay, this hope will never put you to shame. Kung sinabi ng Bible, no, ginagarantiya ng Bible, binibigyan kasiguraduhan ng Bible, yung hope na galing sa Kanya, kapag niyakap mo to, hindi ka niya i-disappoint. Hindi ka niya ipapahiya. Pwede mo nang itaya ang lahat-lahat because this hope will never put you to shame. Nandiyan nakalagay po dyan, oh, it will not lead to disappointment. Bakit? Bakit sinabi po ito ng Bible? Kasi merong palang mga pag-asa na papaasahin ka lang pala. Are you with me? Meron palang pag-asa na i-disappoint ka niya. Yung akala mong siya na, hindi pala. Yung akala mong eto na, hindi pala. Yun po yun eh. Ibig sabihin kung bakit sinabi ng Biblia yan, dahil ang mga tao sa mundo, no, yung hope na hawak-hawak nila, ay yung pag-asa na na ilalagay sila sa kahihiyan. Pinagpalit mo ang Panginoon dahil sa Kanya. Tapos nung iniwang ka, parang ang lungkot ng buhay mo. Yung hope na yon, it will disappoint you. Pero yung hope na galing sa Lord, it will never put you to shame. Bakit? Mabibigo ka ng tao. Iiwanan ka ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi mabibigo at di ka niya iiwanan. Are you with me? Kaya sabi niya, this hope will not lead to disappointment. Why? For we know how dearly God loves us. Do you believe that God loves you so much? Amen? Kasi yung pag-asang ito, nakaangkla daw sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Dahil sa banal na Espiritu, pinupuno niya tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, pag naintindihan mo na mahal ka ng Panginoon, hindi ka matatakot sa future mo. Andiyan ba tayo? Kaya tayo natatakot sa araw ng bukas kasi wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating sarili. Andiyan ba tayo? Pero kapag naintindihan mo na paano ako magkakaroon ng magandang future, ito lang yung sitwasyon ko. Nawalan pa ako ng trabaho.
Paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang aking pamilya? Kapatid, ibigay mo lang yung pag-asa mo sa Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos, kapatid, merong magandang future na naghihintay sa iyo. Are you with me? Nakikita mo kasi ang future mo gamit ang kondisyon na meron ka. Tama? At dahil pangit ang sitwasyon mo ngayon, nag-e-expect ka ng pangit na bukas. Are you with me? Pero pag naintindihan mo na yung hope na ino-offer sa iyo ng Diyos, will never put you to shame. Ibig sabihin, kahit pangit ang kondisyon at hindi maganda ang kalagayan mo ngayon, pwede ka pa rin magkaroon ng maliwanag na future. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Yun eh. Kaya yung makikita mo yung mga tao, dahil hindi maganda ang kanilang kalagayan, ang naiisip nilang picture or image sa hinaharap, ano po yon? Pangit din. May sakit sila, nakikita nila yung ataol nila next year. Tama? Nag-struggle yung kanilang business, nakikita nila sarado na yung business nila bago matapos ang taon. Tama? Nagkakaroon ng conflict, yung kanyang relationship, nakita niya na broken family na siya next year. Kasi hindi nagiging maganda eh. Tama? Hindi nagiging maganda yung kalagayan mo ngayon, yung relasyon mo ngayon. So, nag-expect ka na mag-move on ka agad. Tama po ba doon? Pero yung pag-asang binibigay sa'yo ng Panginoon, hindi ganoon. Kapag meron kang pag-asa na galing sa Kanya, sabi dito, this hope will never put you to shame. Ibig sabihin, kailangan mong makita kung ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon na yung magandang bagay na sinimulan niya sa iyo ay Kanyang tatapusin sa magandang kaparaanan. Kapatid, hayaan mo yung future mo magliwanag dahil sa salita at pangako ng Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling at mapagkakatiwalaan. Amen. Ibigay mo yung pag-asa mo sa Diyos. At yung hope na yon will never put you to shame. Ano ba nagagawa po sa atin ng pag-asa? Several reasons po bakit kailangan natin ng hope. First, hope moves us forwards. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy. Tama, mali. Sa dami ng mga problema, ito yung dahilan kung bakit nagagawa pa natin magpatuloy sa buhay. Last. Kailan ba ako kahapon ba ako nagpagupit, mahal? Nagpagupit ako kahapon. Tama-tama, narelate ko sa message ko ngayon. Kasi nagpapagupit ako, meron doon nakaupo, matanda. Habang naghihintay ako. Nung sumalang na ako, nagkukwentuhan sila patungkol sa sabong. Sabong eh. So ganito, nagmumurahan pa eh. Siyempre, puro murahan pagkasabong yan eh. Tapos, yung gumugupit sa akin, sabi niya, ang sabong hindi ka pa niya ubusin. Kung galit ka sa tao, ayain mo raw siya magkasino. Kung galit ka raw sa tao, ayain mo raw siya. Kasi bakit? Nangyari daw sa kapatid niya, nung inaya daw itong kapatid niya ng kanyang kaibigan. Di ba? Yung kaibigan, inaya siya na magkasino. Siyempre, kaibigan mo, di sumama siya. At dahil na-involve siya sa kasino, alam mo nangyari po, naubos ang lahat sa kanya. Nabenta raw yung kondo niya, sasakyan niya, maging yung 1 hektare daw sa probinsya na isang lana dahil sa pagkalulong sa kasino. Kaya sabi niya, kung galit ka sa tao, ayain mo magkasino yan. Bakit? Wala raw ititira yan. Hanggang yung taong ngayon, hiniwalayan na ng asawa, ng pamilya. Bakit? Wala na eh. Ginawa niya ng buhay yung kasino, yung pagsusugal. Hanggang sa dumating yung time na walan talaga ng pag-asa. Na-depress. Alam niya po ginawa? Umakit daw sa mataas na gusali. Nakita lang ng gwardya kasi nakalak daw yung pinto sa pinaka-rooftop. Tatalon na. Bakit? Pag nawala sa iyo ang pag-asa,
Hindi ka na ba-abante sa buhay. Napaka-importante niyan. Ibig sabihin, wala na eh. Anong dahilan kung bakit magpapatuloy pa ako? Pero alam nyo, mawala man ang lahat sa iyo, kapatid, wag na wag mong aalisin yung pag-asa galing sa Panginoon. Bakit? Kasi nilagay niya ang lahat ng pag-asa doon sa sugal. Akala niya, yun ang magpapabago ng buhay niya. Naubos. Buti nakala mo, sabi niya, sabi ng barbero, doon sa rooftop, yung maliit na pintuan, sarado, nakalak. Kung hindi, tatalon daw talaga. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag mong iisipin yun, baka tumalong ka. No? Bakit? Hope deletes regrets and underlines expectation. Ito po yun eh. Kapag ka meron kang pag-asa, wala ka ng oras na balikan ng nakaraan. Tama? Ibig sabihin, ang buhay mo ngayon, nag-e-expect nakatingin lang sa future. Yung regret sa iyo, yung mga bagay na hindi nangyari sa past, no, sinettle mo na yon, niresolve mo na yon. Bakit? Kasi dahil may pag-asa ka, no, nagpapatuloy ka dahil may inaasahan ka na may maganda pang mangyayari. Sino dito sa inyo naniniwala ka? Sabi ko nga sa live group namin, naniniwala pa ba kayo na meron pang 2 buwan si Lord ngayon, 2023? Naniniwala po ba kayo na hindi pa tapos ang taong ito? Na po pwede pang may mga magagandang mangyari na dumating sa'yo? Ang tanong, umaasa ka pa ba sa Panginoon? May inaasahan ka pa ba sa Diyos? 2 buwan, wag mo isusuko yung 2 buwan. Sabi mo sa katabi mo, wag mo isusuko yung 2 buwan. No? Kung hindi man nangyari yung kagustuhan mo sa mga nakaraang buwan, let the past be the past. Lord, may 2 buwan pa. Ako naniniwala ako kahit 1 segundo, pero pwedeng may mangyari pag si Lord ang gumalaw eh. Kahit nasa disyerto ka, si Lord kaya magdala ng ulan. At kahit nandun ka na sa dead end ng buhay mo, God will make a way. Kahit nandun ka sa Red Sea na, sa pinaka-point, no? Because God will make a way when it seems to be no way. 2 buwan, wag mong isusuko. This year, marami pa akong inaasahan kay Lord this year. Not next year, but this year. Sa 2 buwan, may gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Yung mga nawala sa nakaraan, yes, masakit, mahirap, but let the past be the past. At ngayon, checkan mo na yung expectation. Hindi ka na magdudwell sa past, nag-expect ka na ngayon na magandang mangyayari sa future. Are you with me? So hope moves us forward. Pangalawa, hope energizes the present. No? Ano ibig sabihin? Dahil puno ka ng pag-asa ngayon, kapatid, di ba sabihin, ganado ka? Yung taong may pag-asa ngayon, kapatid, puno ng pag-asa mula sa Panginoon, ganado yan bawat araw. Amen po ba doon? No, lagi niya sinasabi na malapit na. Palapit na ako ng palapit. Eto na. Eto na, Lord. Eto na yung hinihintay ko. Eto na yung pinagdadasal ko. Meron kang ganun eh. Ganado ka sa bawat araw. Sino ito ganado ka sa bawat araw ng buhay mo? No? Ganado tayo. Ganado. No? Ano pa? Hope lightens our darkness. No? Yung ating kadiliman sa buhay natin, nagiging maliwanag kapag meron tayong pag-asa. Nahahawi niya yung dilim eh. Napapalitan ng pag-asa. Yung regret, napapalitan ng expectation. Are you with me? No? Yung regret napapalitan ng expectation. So hope lightens our darkness. Ano pa? Hope increases faith. Yun eh, pinapalakas niya yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon dahil meron tayong pag-asa eh. In Hebrews chapter 11 verse 1, ito yung dalawang hindi po pwedeng magkahiwalay. Kapag may faith ka, may hope ka. Kapag may hope ka, may faith ka. Sabi dito, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. So dito sabi na naniniwala ka na merong magandang mangyayari. Bagamat wala pa, pero may inaasahan ka. Are you with me? Yung faith kasi para siyang switch. Pagka may faith ka, inon mo yung faith mo, yung hope kasi siya yung liwanag eh. Natatanglaw sa buhay mo. Amin po ba doon? Ano pa? Hope is contagious. Nakakahawa yung taong may pag-asa. Kapag ka ikaw, diba, may pinagdadaanan ka, look at this, may pinagdadaanan ka mabigat sa pamilya, tapos nakausap mo isang kapatid mo sa pananampalataya, sa live group mo, nag-i-struggle din, pero siya,
No, expectant siya, hoping siya, meron siyang hope galing kay Lord na na ang lahat ay mare-restore din, lahat ay maaayos din. Aba, nakakahawa yun. Amin po ba doon? No? Ang sabi po sa Bible, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, kung meron nagtanong sa'yo, bakit ka ganyan? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan yung expectation mo? Bakit ganyan yung perspective mo? Sabi niyan, always ready to explain it. Hindi ko man kontrolado ang mga nangyayari, pero meron akong Diyos na kontrolado ang lahat. Hindi ko man maintindihan kung ano nangyayari sa akin, but God knows everything. He is omniscient God and all-knowing God. Wala man akong kakayanan na baguhin at ayusin ang sitwasyon ko, but I know God is able and He's all-powerful. He is Almighty God. And nothing is too hard for God. Walang mahirap sa Diyos. Andiyan pa ba tayo? No? Kapag alam mo, sarap tabihan ng taong grabe yung hope niya. Nakakahawa yun. Andiyan ba tayo? Yung talaga napaka-hopeful na itong taong ito. Ano pa? Yung hope, nagiging healing sa atin. Hope is healing. Kapag ang isang tao dumaranas ng depression, tandaan niyo po ito, ang pinakamaganda na may bibigay mo sa kanya, unang-una, pag-asa. Yes. Kapag ang isang tao, kapatid, dumaranas ng depression, dapat mo maintindihan, ang unang-unang dapat mong maibigay sa kanya, pag-asa. Kasi yung mga depressed na tao, mga hopeless na tao na. I-share mo sa kanya kung papaano ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan at ang Diyos ay may kakayanan baguhin ang sitwasyon. Bigyan mo siya ng pag-asa. So, hope is healing. Amin po ba doon? No? Para mawala yung sense of hopelessness niya, sabi mo sa kanya, masakit yung pinagdadaanan mo, mahirap yan, no? Na para bang nag-iisa ka lang, pero gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord. Gumigising ka pa. O pwedeng bukas may mangyari. O pwede sa susunod na araw, sa susunod na linggo, may magandang mangyari. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Andiyan ba tayo? Are you with me? No? Hope is healing and hope is practical. Practical. Pag sinabing practical, ito yung kapatid, no? Kung talagang meron kang pag-asa, for example, sa church na lang, sa church, may pag-asa ka sa church. Buhay ang pag-asa mo sa Panginoon dito sa simbahan ito. Magtutuloy ka eh. Magsuserve ka eh. Kasi bakit? Alam mo, may pag-asa ang Lord dito sa church na to. Kung umaasa ka sa Panginoon para sa mga anak mo, kapatid, para magkaroon sila ng encounter sa Lord, ano gagawin mo? I-share mo yung gospel eh. Hahakbang ka. Hindi ba tayo? Hahakbang ka. Kasi bakit? Naniniwala ako, Lord, umaasa ako na makakakilala ang pamilya ko. At dahil may umaasa ka, practical nito, magbabahagi ka ng gospel sa kanila. Kasi nga, meron kang buhay ng pag-asa eh. Naunawaan niyo po ito? No? Are you with me? So yung hope natin, nagiging practical po siya. At yung hope stabilizes in the storm. Ito po, yung mananatili ka nakatayo kahit merong unos. Ang taong may pag-asa, hindi tinatangay ng problema. Hindi inaanod ng mga pagsubok. Ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 19, this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Sabi, this hope is a strong and trustworthy anchor of our souls. When you say anchor, saan ba ginagamit yung angkla? Sa barko. Of course, tama? No? At kapag ang angkla ay binaba mo, kapatid, sabi na yung pag-asa na galing sa Panginoon ay tulad ng angkla
na kahit ang lakas ng bayo ng hangin at uno sa buhay mo, hindi ka niya tatangayin sa buhay, papalayo sa Panginoon. Bakit? Meron kang buhay na pag-asa. Sa mga panahon na merong mabigat na laban sa buhay, ibaba mo yung pag-asa mo sa Panginoon na angkla para hindi ka tangayin, para hindi ka malayo, para hindi ka masira, at para hindi ka lubugin. Hindi ba tayo? Gusto kong i-share sa inyo itong story po ni Habakkuk. In Habakkuk chapter 1, verse 2 to 3. Dito rin po ako magtatapos sa inyo. Sabi po rito, how long, O Lord, must I call for help? Ito yun eh. Lagay mo sarili mo, gantong-ganto ka, maaari ngayon. Sabi niya, how long, O Lord, must I call for help? But you do not listen. Violence is everywhere. I cry, but you do not come to save. Must I forever see these evil deeds? Habang buhay na ba to? Why must I watch all this misery? Wherever I look, I see destruction and violence. I am surrounded by people who love to argue and fight. The law has become paralyzed and there is no justice in the courts. Lord, it's unfair. Are you with me? The wicked far outnumber and righteous. The righteous, so that justice has become fermented. Sino po dito nakakilala po kay Habakkuk? He's a minor prophet sa Old Testament. No? Gusto kong bigay sa inyo yung background ni Habakkuk. Si Habakkuk po, kakaiba siya sa ibang mga propeta. Kasi po, ang ibang mga propeta, no, karamihan sa kanila, mouthpiece sila ng Diyos para magsalita sa tao. Tama? Pag sinabi mo, buhat sa Diyos. Kung ano yung gusto sabihin ng Diyos sa tao, sinasabi mo. So, in behalf na mensahe mula sa Panginoon, yun ang sinasabi ng mga propeta. Si Habakkuk, iba, baligtad. Hindi siya nagsasalita on behalf sa Diyos. Dito, sa book ng Habakkuk, nagsasalita siya on behalf sa mga tao. Nakukuha niyo po ito? No? Siya yung nagsasalita, siya yung nagiging spokesperson ng tao dito sa Lord eh. Na dapat siya yung spokesperson ni God eh. Kaya nga baligtad to eh. Ngayon, si Habakkuk dito, tumatayo siya para sabihin sa Diyos kung ano yung kalagayan at hinanaing at gustong sabihin ng mga tao. Ibig sabihin, kapatid, ganito po yan. No? Si Habakkuk, kung bakit niya naisulat ito, dumating siya sa point na hindi niya na gusto yung ginagawa ng Diyos. Hindi niya na maintindihan. Dumating na ba sa punto na, Panginoon, hindi na kita maintindihan eh. Hindi ko na maunawaan tong sitwasyon na to eh. Naglilingkod ako sa iyo, nag-expect ako ng blessing, tapos ito pa yung dumating. No? Yung mga panahon na yon, ang Judah po sobrang binibless ng Lord, tapos bigla makakaranas ng matinding pagsubok, problema, sunod-sunod na problema. Hanggang tumagal na sila doon, mapapansin niyo po ito. Para kay Habakkuk, pag binasa mo siya, ito naman ang kanyang puso. Panginoon,
May pakialam ka pa ba sa akin? May pakialam ka pa po ba? Hindi mo ba alam yung mga nangyayari sa amin? Sa pamilya ko? Bakit ganon? Kung alam mo to, bakit mo pinapayagan? Nangyari na ba sa inyo yan? Bakit sa akin pa? Bakit kami pa, Lord? Bakit pamilya ko pa? Sa dami-dami ng mga tao sa mundong ito, bakit ako pa yung pinili mo na para parusahan mo? Na parang pinabayaan mo? Napaka-unfair. Napaka-unfair, Lord. Sa mga panahon na bagsak ako, tinabunan na ako ng problema, nasaan ka? Nasaan ka? Yun yung daing dito ni Habakuk. Yung parang nawawalan na siya ng pag-asa. Hanggang kailan to? Sabi niya, hanggang kailan? Kahirapan. Dumating na ba sa punto, Lord, hanggang kailan tong kahirapan na to? Bakit ang tagal-tagal na? Bakit di ko na yata makikita yung mga pangako mo? Nasaan ka? Bakit inaalaw mo to? Lord, ang dami-dami pa pwedeng magkasakit. Bakit ako pa? Bakit sa akin nangyayari? At hanggang kailan to? Hanggang kailan to, Panginoon? Napaka-unfair mo, Lord. Napaka-unfair mo. Dumating na ba sa punto sa iyon? At yung mga panahon na hirap ako, nasaan ka? Where are you, Lord? Ang hirap. Ang hirap. Alam niyo ibig sabihin ng Habakuk? Yung name na Habakuk, embraced and wrestled. No? Dalawa eh. Sabi ko, Habakuk embraced. Sa nag-wrestle siya. Ano ibig sabihin? Si Habakuk, sa dami ng kanyang mga tanong at nawawalan na siya ng pag-asa. Sabi ko nga sa iyo dalawa lang pa pwede maging option. It's either you give up or you get up. Hindi niya na maintindihan ng Diyos. Ito yung conclusion ng kanyang aklat. Sabi niya rito, yet, even though the fig trees have no blossoms. Nandiyan po ba sa passage? And there are no grapes on the vines. Intindi na ito Sabi niya, even though the fig trees have no blossoms, kahit na yung fig tree, hindi na mamukadkad. Sabi, and there are no grapes on the vines. Kahit yung vines, hindi na mamunga. Even though the olive crops fails, and the fields lie empty, nagkaubos-ubos ng lahat. Even though the flocks die, and the fields and the cattle barns are empty. Sige, Lord. Yet, I will rejoice in the Lord, and I will be joyful in the God of my salvation. Sabi niya, hindi ko man maintindihan, maubos na ang lahat. Pero Lord, pipiliin ko pa rin na purihin ka, na sambahin ka, na paglingkuran ka, na umasa sa iyo. Ano ibig sabihin? Naranasan mo na ba yung nandun ka sa sitwasyon na para bang hirap na makawala? Ang hirap makawala. Hindi mo alam kung makakaalis ka pa. At hindi mo alam kung hanggang kailan. Pero sabi ni Habakuk dito, kapatid, ang ganda na sinabi niya. Nung una, sabi niya, Lord, where are you? Pero dito, nag-decide siya na kahit ano na na-experience niya, magtutuloy pa rin siya sa Panginoon.
when you say Habakuk, no, yung sinabing meaning ng Habakuk ay embrace. Ano ibig sabihin nito? Kahit hindi niya na masundan ng Diyos, kahit sobrang hirap na ng kalagayan nila, kahit tila baga, hindi niya makita yung kamay ng Panginoon. Pag sinabing Habakuk, in-embrace niya si God, kung sino si God. Nakuha niyo po ito? Niyakap niya pa rin ang katotohanan na buhay ang Diyos. Tayo, mga tao, bakit marami nagiging atheist? Kasi after ng kanilang yung devastation na nangyari po sa kanila, hindi naman dahil sa naging atheist, sinangalak silang atheist eh. Naka-experience yan ng parang kay Habakuk. Lord, why me? Lord, where are you? Bakit ako pa? Bakit mo inalaw sa akin to? And yet, hindi nila nakita yung galaw ng Panginoon sa kanilang buhay. Pinili na lang nila na ipalagay, walang Diyos. Walang Diyos. Kasi kung meron Diyos, hindi dapat ganito nangyari sa akin. Kasi kung meron Diyos, hindi dapat ganito nangyari sa pamilya ko. Kasi kung meron Diyos, hindi dapat ako nagkaganito. Pero si Habakuk, kahit di ko maintindihan, kahit dumaranas ako nito, Lord, yayakapin ko, na totoo ka, na tapat ka sa iyong salita. Habakuk. Pero meron din sinasabi, wrestle. When say wrestle, sa unang passage, nakikipag-wrestle siya dito kay Lord. Ama, nakikipag-ano siya dito, nakikipag-argue siya kay Lord eh. Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Ha? Yun ang name niya eh. Biruin mo si Habakuk, siya yung prophet. Nasaan na mountains ng Panginoon? Siya nagsasalita sa mga tao sa sobrang bigat na ng burden niya sa tao. Bakit ganito? Bakit ganito, Panginoon? Nakikipag-wrestle siya kay Lord. Pero at the end of the day, in-embrace niya pa rin si God. Kung sino si God. At kung anong kayang gawin ng Diyos. Sa pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, hindi ko man alam kung ano yung exact condition mo, situation ng buhay mo. Maybe, nagiging Habakuk tayo, nakikipag-wrestle tayo sa time na to. Naintindihan ng Lord yan. Dahil sa suffering, sa pain, sa heartache, sa mga challenges na napakahaba. Naintindihan ng Panginoon. Pero sana kung marunong ka makipag-bargain, makipag-argue kay Lord, tulad ni Habakuk, sana maging dulo niyan, hindi ang paglayo mo sa Panginoon. Hindi matutunan mo pa rin yakapin at pagkatiwalaan ng Diyos. Na alam ng Diyos ang lahat. At may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. O pwede ba tayo lahat ay tumayo? Kung nakakaranas ka, kapatid, ng mga unfair situations, na minsan naiisip mo, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit sa amin, sa pamilya ko? Bakit parang, Lord, imposible na sa akin ang gumaling, umangat sa buhay. Kasi Lord, kung Diyos ka, bakit ganito? Kung alam mo to, bakit mo pinapayagan? Maaaring ganito yung iyak ng puso mo, yung question mo sa sitwasyon mo, na parang unfair ng buhay, na parang walang ginagawa si Lord, na parang bang walang pakialam si Lord sa'yo.
Pag tinapos mo yung Book of Habakkuk, pinagsalita ang Diyos, sinabi ng Panginoon sa kanya, kapag gumalaw siya, lahat ng mga masasama mapapahamak, marerestore ang mga righteous, ang kanyang bayan, gagalawan ng Diyos. Kapatid, maaring sa sitwasyon ngayon, pinakamagandang magagawa mo yung embrace ang Diyos sa buhay mo. I-embrace mo kung sino siya. At ibigay ang lahat sa Kanya. Pagkatiwala mo lahat sa Kanya. Lord, salamat po. Dahil ang pag-asa po namin sa iyo. Merong mga temporary disappointments, Lord. Pero Lord, wala kaming permanent disappointment and eternal disappointment. Sabi ng Bible, God would finish what He started. Assurance ng Diyos sa atin na ang magandang bagay na sinimulan niya sa iyo ay Kanyang gagalawan, Kanyang tatapusin sa maayos na kaparaanan. You have a bright future. You have a bright future. Hindi ibig sabihin na may bright future ka, wala kang mga temporary disappointment sa present. Yes, meron. Pero wala kang ending disappointment. You have a bright future. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay mo mensahe po sa amin. Patuloy kami mag-umapaw sa pag-asa nagmumula po sa iyo. Pag-asa, Panginoon, na hindi po kami ilalagay sa kahihiyan. Pag-asa na may kasiguraduhan. At Lord, hindi dahil sa aming sarili, kundi, Lord, patuloy kami magtitiwala po sa iyo na mayroong magandang future sa bawat isa. Dahil ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay patuloy na umaapaw sa buhay po namin. Maraming pong salamat. Maluwalhati ka po sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang maitaas. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.